Magandang araw po, Sir Paul. Gusto ko sana magbahagi ng kwento sa inyo. Karanasan kong hindi ko malimut-limutan. May mga gabi pa rin binabangungot ako nito. Nainggit din kasi ako sa mga listeners nyo na nagpapadala ng kani-kanilang mga karanasan. Kaya heto, sana'y tanggapin ninyo. Nangyari po ito nung ako'y nasa edad 18 pa lamang. Nag-aaral pa rin ako noon sa isang kilalang universidad sa Maynila. Gaya ng maraming mga kabataan noon, mahilig akong gumala. Sumama sa mga tropa kahit saan magpunta. Basta may kasiyahan, kwentuhan, inuman, at higit sa lahat ay libreng pagkain. Maaasahan mo talaga ako. Pero ngayong taong 2025, ibang Lloyd na po ang nagsusulat sa inyo. Mas tahimik na ang buhay ko ngayon. Mas maingat at kung tutuusin, mas takot na rin sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At kung tatanungin niyo ako kung gusto ko bang bumalik sa pinangyarihan noon, sa probinsya po ng Capiz, masasabi ko lang na hinding-hindi na ako babalik doon. Dahil doon nagsimula ang pinakakaibang karanasan ko sa buhay ko. Isang trauma na magpasangga ngayon, dala-dala ko. Nangyari po ito taong 2001. Semestral break po noon kaya natural na magkayayaan kaming magbabarkada na magbakasyon. 5 po kami sa grupo noon. Ako, si Julius, si Noren, si Queenie, pati si Rosalie. Mga kababata at kaklase ko sila mula high school pa lang. Lahat kami ay lumaki sa Maynila. Mga tipikal na city kids na sanay sa ingay ng kalsada, amoy ng tambutso at liwanag ng ilaw sa may mall. Wala ni isa sa amin ang may tunay na karanasan sa buhay probinsya. Para kasi sa amin, ang pagpunta sa isang lugar gaya ng Capiz ay parang field trip lang. Exciting, exotic, at puno ng bagong adventure. Napagdesisyon na namin noon na sumama sa kaklase naming tubong Capiz at itatago na lang po natin siya sa pangalang Enzo. Si Enzo po yung tipo ng tao na sobrang tahimik pero maaasahan mo. Nagulat nga kami nang bigla niya kaming ayain na sumama sa kanya sa probinsya nga nila. May gaganapin daw kasing festival doon na ang tawag niya Aswang Festival na magaganap nga raw sa Rojas City. Sabi niya maganda raw doon. May sayawan, parada at walang tigil na kainan. Pista raw yun ng mga alamat. Akala nga namin parang aliwan festival lang sa Maynila. Puro prapas at palamuti lang. Pero ang talagang nagpapayag sa amin ay libre daw niya ang pamasahe. Nagbarko pa nga kami noon Ang layo ng binahe namin. Fast forward po. Pagkarating namin doon, mainit na sinalubong kami ng pamilya ni Enzo. Tumuloy kami noon sa bahay nila. Nasa liblib na bahagi ang baryo nila pero may kuryente naman at tubig. Maaga kami nakarating, nakapagpahinga at nakakain din kami noon. At pagsapit ng 1 PM, umalis kami sa bahay nila para manood ng parada. Napansin ko nga rin na maraming matandang nakatingin sa amin habang naglalakad kami sa kalsada. Yung mga tingin na parabang hindi sila sanay sa bisita. Ganoon. Medyo weird yun sa pakiramdam pero pinagsawalang bahala ko na lamang. Naisip ko nga baka ganun lang talaga sila. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang pista. May mga nakasuot ng costume ng aswang, tiyanak, kapre, may mga karosa pa nga na babaeng lumilipad habang bitbit yung kalahating katawan ng lalaki. May mga kung ano-anong klaseng halimaw. Basta, sari-saring mga aswang ba? Nakakaaliw sa totoo lang. Tawa nga kami ng tawa Todo kuha din kami ng litrato gamit yung mga disposable na camera namin. Sila Queenie at Rosalie, tuwang-tuwa sa face paint. Sa sobrang kasiyahan at pagkalibangha, hindi na nga lang namin namalayan, talagang mabilis ang pagtakbo ng oras. 10:00 na yata yun ng gabi nang magdesisyon kaming umuwi na. Wala na rin namang masakyan kaya naglakad na lang kami pa uwi noon. Medyo may kahabaan ng daan at may ilang bahagi na gubat ang gilid.
Si Enzo ang nanguna sa daan kasi kabisado niya ito. May hawak pa siyang gasera noon. Wala kasing streetlight sa bahaging iyon dahil sabi ni Enzo, noong mga panahon na iyon ay bihira lang daw yung daanan ng mga tao. Lalo na kapag gabi. Panay pa ang kwentuhan at tawanan namin habang tinatahak namin ang masukal na daanan pa uwi sa bahay nila Enzo. Sabay, may naaninagan akong babae sa may bandang unahan. Nakatalikod lang ito sa amin. Tapos ang kakaiba pa sa kanya, para siyang umuugong. Habang papalapit kami, napansin kong parang may nakahiga sa harapan ng babae. Nagpatuloy naman kami noon sa paglalakad. At nang makalapit pa kami ng kaunti, bigla ay napatayo ang babae at napalingon sa amin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon, ngunit nakita ko na pulang-pula ang mga mata nito. Bigla rin siyang umungol na tila ba pinaghalong iyak ng sanggol at alulong ng aso. At kasabay nun, kitang-kita naming lahat nang biglang nagbagong anyo ang babae. Parang naging isang mabangis na hayop ito. Kung hindi pa tinapatan ni Enzo ng ilo ng gasera, yung nasa likuran ng nakakatakot na nilalang na iyon, ay hindi pa namin malalaman na may isang babaeng nakahandusay doon. Nakabukaka ang bangkay, wakwak ang tiyan, kalat ang dugo, pati ang bituka sa lupa. Ano yan? Bakit may patay? Isa yun sa mga kasamahan ko, pero wala na akong pakialam sa kanya. Literal na nanlaki ang mga mata ka noon sa sobrang pagkagulat at takot. Narinig ko nga rin na napasigaw na sila Queenie at Rosalie. Ilang saglit pa, sinigawan naman kami ni Enzo na tumakbo. Kaya muli kami tumakbo pabalik sa pinanggalingan namin. Halos maihipa ako sa suot kong short sa sobrang takot. Takbo ako ng takbo at pinipigilan kong huwag lumingon. Naririnig ko rin yung malulutong na mura ng mga tropa ko habang kumakaripas sila sa pagtakbo. Huwag kayong lilingon! Nakasunod pa rin siya sa atin! Bilisan niyo ang pagtakbo! Si Enzo yon. Kahit hinihingal ay hindi talaga ako nung tumigil sa kakatakbo. Hanggang sa tuluyan kaming nakabalik sa mataong lugar. Nagkakasiyahan pa rin ang mga tao at may mga nakakostyum pa. Dinala kami noon ni Enzo sa bahay ng tiyuhin niya na malapit sa bayan ng Rojas. Mabuti na lang at mabait ang tiyo niya. Dahil pumayag itong doon muna kami magpalipas ng gabi sa tirahan niya. Isa pa, nag-iisa lang din naman ito sa tahanan niya. Naikwento nga rin namin sa tiyo niya ang nangyari. At nalaman namin mula sa kanya na sa mga nagdaang panahon daw, ilang bangkay na rin daw ang natagpuan sa bahagi na iyon ng baryo. At ang pinaghihinalaan daw na may kagagawa noon ay aswang na nakumpirma naman namin. Hindi talaga ako nakatulog nung gabing yun. Takot na takot ako. Kinabukasan, maaga kaming nagising at hinatid pa kami ng tiyo ni Enzo sa bahay nila. Pinayuhan din kami ng tiyo ni Enzo na mag-iingat daw kami at huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Hindi na rin kami nagtagal noon sa Capiz dahil nung araw din na iyon, nagpaalam na kami magtropa sa kanila at napagdesisyon na namin na umuwi na. Sumama rin sa amin si Enzo nang bumalik kami ng Maynila. Wala naman siyang choice eh. Kailangan niya kaming samahan. Hingi rin siya ng hingi ng sorry sa amin. Hindi raw niya ginusto ang nangyari. Dahil miski raw siya, ay unang beses lang daw nakakita ng aswang. Kaya't takot na takot din daw siya. Pag uwi namin ng Maynila ay hindi na ulit naging active sa grupo si Enzo. Para bang sa sobrang hiya niya, sobrang pagsisisi niya, lumayo siya sa amin. Kami naman, hindi na namin pinilit si Enzo. Basta kami, pinatawad namin siya. Pero sinasabi ko sa inyo, kailanman, hindi mo na ako mapapabalik pa ng Capiz.